high cost of living sa ilang mga sikat na syudad sa Canada ay maaring maging mahirap para sa mga tao na gustong mamuhay ng affordable. Gayunpaman sa ilang mga provinces sa Canada, hindi masyadong malaking pagbabago ang pagtaas ng gastos sa pamumuhay at posible pa rin na makahanap ng abot-kayang tahanan. So for today's video ay pag-uusapan natin ang 5 cities with low cost of living para sa mga gustong maging praktikal sa pamumuhay pero hindi kailangang mag-sacrifice sa kalidad. By the way guys, this will be in random order. Number 1, unahin na natin ang aking city kung saan po ako nakatira. Number 1, Edmonton City. Edmonton, the capital of Alberta and the second largest city in the province, is still affordable to live in. Meron lang halos 1.4 milyong tao ang naninirahan dito at patuloy na lumalaki ang population ng city na ito sa mga nakaraang taon. In terms of work, mababa ang unemployment rate dito na nasa 5.8% lamang. Maaring ito ay dahil sa stable na job market kung saan ang mga residents ay nagtatrabaho sa sektor ng healthcare, government, construction, or petrochemical-related industries. By the way guys, kung bagong viewers lang po kayo ng aming channel, ikwento ko lang na galing po kami ng Calgary and lumipat ng Edmonton. Kung interested po kayo na malaman yung aming dahilan kung bakit kami lumipat dito sa Edmonton, ay panoorin nyo na lang po ang video na ito at na-share ko po doon ang aming dahilan. And also, currently kami po ay nasa proseso ng pagkuha rin ng bahay dito. So kung gusto po ninyong panood ang aming journey ng pag-house hunting dito sa Edmonton, please feel free to visit ang playlist ng aming channel, ang house hunting. At doon po ay makakakita po kayo ng mga nabisita namin mga show homes. Pagdating naman sa weather, dito sa Edmonton, karaniwang mayroong malamig na winter, kung saan ang temperature ay bumababa sa freezing point or 0 degrees Celsius or mas mababa pa. As the usual na malamig ang December and January at pumapalo ito ng minus 35, minus 33, yung mga ganong malalamig talaga. Pero siya naman yung tipong hindi naman siya pang isang buwan na ganun yung weather. So may mga ilang araw lang tapos mag-i-improve din naman. Or mas magiging better. Pag tag-init naman, nagiging mainit talaga yung weather at ang temperature ay maaring umabot ng 30 degrees Celsius or higit pa. Pero kahit na summer, pagka gumagabi na yon, medyo lumalamig-lamig pa rin yung weather. Ang minimum wage rate dito sa Edmonton, and since nasa umbrella pa rin siya ni Alberta, ang minimum wage per hour is 15 at ang students under 18 will be $13 per hour. Sa Edmonton, it is 4.3 less expensive than Toronto. And pagdating sa rent in Edmonton is on average of 49.4% lower than Toronto. Average apartment rent for a 1-bedroom in city center ay pwedeng maglaro ng 1,100 to 2,000. At ang apartment 1-bedroom outside the center will be around 900 to 1,500. At ang apartment 3 bedrooms in city center will be around 1,600 to 2,800 or 2,800. At kung ito naman ay nasa outside city center, it will be 1,400 to 2,500 for a 3-bedroom outside city apartment. Next, number 2, Regina. Regina is the capital of Saskatchewan and the 16th largest city in Canada. And this is the second largest city in the province after Saskatoon. The major industries sa city na ito ay mga agriculture, mining, oil and gas, manufacturing, and healthcare. At pagdating naman sa weather, ang summer sa Regina are long, comfortable, and partly cloudy. At sa winter ay talagang malamig guys. So, very cold, snowy, and windy.
The minimum wage is 13 per hour, pero effective October 1, 2023, the minimum wage will be 14 per hour. And ang kagandahan nito sa next year ay mag-i-increase ulit at magiging 15 per hour na sa Regina. Sa Regina, it is 15.8% less expensive than Toronto. And generally, ang rent sa Regina is average 57.5% lower than Toronto. Ang average rent per month sa isang apartment, 1 bedroom in city center ay naglalaro ng $789 to $1,300. At ang apartment, 1 bedroom outside city center will be $800 to $1,200 a month. At kung 3 bedrooms naman in city center, it will be $1,500 to $2,200. And lastly, pag ang apartment ay outside center, 3 bedrooms, it's gonna be $1,200 to $2,200. So, depende pa rin talaga guys, basically, sa itsura ng bahay, kung luma or bago. Pagka bago-bago, expect na natin na mas mataas ang rental. Number 3, ang beautiful Quebec City sa Quebec. Quebec City is the capital of the province Quebec and meron siyang population ng 848,776 people in 2022 and included na ang metropolitan area, making it the second largest city in the province. Ang mga major industries sa Quebec ay information technology and software, tourism and hospitality, kasama rin ng education and research, healthcare and life science, and kasama din ang manufacturing, creative industries, agribusiness and food processing, retail and commerce, transport and logistics, and lastly, renewable energy and environmental technologies. Ang minimum wage sa Quebec ay naging $15.25 per hour na. Recently lang ay nagkaroon sila ng increase ng $1. At pagdating naman sa weather sa Quebec, ang summers are comfortable at medyo may ulan din. At pagdating naman sa winter, ay talagang medyo malamig dito guys. It's freezing and snowing. And also partly cloudy year-around. Pagdating naman sa apartment, ang 1-bedroom apartment in city center ay nag-average ng $600. Meron ding mahanap na talagang murang 1-bedroom apartment for roughly $400 above monthly. At ang 3-bedroom apartment in city center ay mag-average ng $1,100 above per month. At kung naghahanap ng murang 3-bedroom apartment ay meron pa rin makikitang $800 above na apartment. Next, number 4 ay kasama rin ang Winnipeg City. Winnipeg ay ang capital city of the province of Manitoba in Canada. And generally ay talagang mababa ang cost of living dito compared to other major Canadian cities. Ang housing cost in Winnipeg ay mas affordable compared talaga sa mga cities like Vancouver or Toronto dahil sa ang city has a lower demand for housing compared to larger metropolitan areas. Kaya naman ang prices ng mga bahay ay patuloy pa rin na mas affordable. Ang mga major industries sa Winnipeg ay kasama ang manufacturing, agriculture, and education. Ang population sa Winnipeg ay nasa 841,000. Ang minimum wage dito, effective April 1, 2023, ay nasa $14.15 per hour. And good news, effective October 1, 2023, ay magiging $15.30 per hour. At pagdating sa usapang weather, ang summer ay maganda-ganda dito sa Winnipeg. And summer usually is from June to August. But also, Winnipeg is known for its cold winters at talagang malamig. And mataas din ang snow count nila, kaya naman winter wonderland talaga sa Winnipeg. And also affordable din ang rental sa Winnipeg. Ang 1-bedroom apartment in city center ay nag-average ng $700 per month. At pwede ka ring makakuha ng murang apartment na 1-bedroom for an average of $600
per month. And 3-bedroom apartment in city center ay nag-average ng 1,300 per month. At kung gusto mo ring makakuha ng cheaper na price for a 3-bedroom, ay pwede kang makakuha ng 1,000 plus per month. Overall, sa Winnipeg ay mababa ang cost of living dahil hindi gaanong mahal ang mga bagay or mga pagkakagastusan tulad ng pabahay, pagkain, at iba pang gastusin kumpara sa mga malalaking cities. Ibig sabihin nito, hindi kailangang gumastos ng malaki ang mga tao sa pang-araw-araw na kailangan mo sa buhay. Kaya naman, mas abot kaya ang pamumuhay dito. By the way guys, ay meron pa tayong part 2 ng ating affordable cities in Canada. Kaya stay tuned lang po sa aming channel. At kung di pa po kayo nagsasubscribe sa amin, please consider subscribing. We feature videos about student process, work permit, visitors visa application, immigration news and updates, and life here in Canada. And our last city na affordable pa rin dito sa Canada ay ang Fredericton in New Brunswick. This charming capital of the province of New Brunswick in Atlantic Canada ay talaga namang nakakaakit for affordable living. It's balanced in terms of economic opportunities and quality of living. And this city is the third largest city in the province after Moncton and St. John. Ang major industry sa city na ito ay public sector, which includes government services and education sector. And good thing din na unti-unting lumalago ang IT and commercial sector. In terms of weather, ang summer ay comfortable at talagang mainit din. Pero pagdating ng winter, ito ay freezing and snowy and partly cloudy year-round. Ang estimated 2023 population sa city na ito ay nasa 61,134 lamang. The minimum wage sa city na ito ay naging $14.75 per hour and ito ay nag-increase last April 1, 2023 lang. So, it's good news. Ang average rent ng 1-bedroom apartment in city center is somewhere 800 more or less. Pero kung naghahanap po kayo ng murang 1-bedroom, ay pwede po kayong makakita ng nasa 700 lamang. And for 3-bedroom apartment in city center, ay pwede po kayong makakuha ng 1,300 per month. And kung mas murang-murang 3-bedroom apartment, ay meron po kayong makukuha ng nasa 1,100, around that price. So, depende din po kasi talaga kung bago-bago pa yung apartment at sa location. So, nagva-vary din ang prices. At kung may mga nanonood po na ating mga kababayan sa mga city na ito, please share your personal experiences like ilang family members po kayo and anything na masasabi nyo po sa inyong city. So ayun guys, I hope nakatulong sa inyo ang ating topic for today. Please consider subscribing and pakishare na rin po ang aming channel sa mga gustong mag-Canada. At kung nagustuhan po ninyo ang ating video for today, please give me a thumbs up. Talagang malaking tulong po ito sa aming channel at nagbibigay ng patuloy na encouragement sa akin. So that's it for today. Thank you so much for watching this video. Take care guys. I'll see you on my next video. Goodbye for now. Saturday by the sea, got somewhere we need to be.